Yakuza. Part 1. Ako'y isang diwata ng hilagang ilog, isang nilalang na sa tubig sumisibol ang kapangyarihan. Sa bawat agos ng ilog na aking pinamamahalaan, nararamdaman ko ang kanyang galit, saya at lungkot. Ako'y bahagi ng kanyang buhay. Ngunit kahit kailanman ay di ko siya lubos na nauunawaan. Sa bawat pagdaloy ng tubig nito, may lihim na hinahanap. May kwento ng nakaraan na nais palayasin. Ngunit hindi ako ang tanging nagmamasid sa kanyang galaw. Sa malayong dulo, sa timog na bahagi, may isang tagapagbantay. Isang nilalang na, sa kabila ng kanyang tahimik na panlabas, ay puno ng misteryo at bighati. Isang araw, habang ang araw ay nakatago sa likod ng makapal na ulap, ako'y napadpad sa isang bahagi ng ilog na hindi ko pa nararating. Doon ko siya nasilayan. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Parang ang ilog ay huminto sa kanyang pag-agos. Ang kanyang mga mata ay tulad ng malalim na gabi, punong-puno ng lihim na hindi ko mawari. Ang hangin ay tila nagbago, naging malamig, at may daladalang sumbong ng mga nakaraan. "Bakit ka narito?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila may halong pag-aalala at pagkabahala. Hinahanap ko ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin, tugon ko, habang unti-unting nilalapitan siya. "Ikaw ba ang tagapagbantay ng timog?" Siya'y tumango, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "At ikaw ang diwata ng hilagang ilog. Anong dahilan at narito ka sa aking nasasakupan?" "Hindi ko alam. Tila ba may puwersang nagtulak sa akin upang makipag-ugnayan sa iyo," sabi ko. "May hinahanap ka rin ba?" Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. Nagmumula sa kailaliman ng ilog. Ang tubig ay nagsimulang mag-alon, nagbabanta ng isang sakuna. Sa isang iglap, kami parehong nagulat, at sa aming pagkakatingin, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa aming dalawa. "May nangyayari," bulong niya, at naramdaman ko ang pang-inginig ng kanyang katawan. "Kailangan nating malaman ang pinagmulan ng ingay na ito." Kami sabay na tumakbo patungo sa pinagmumulan ng ingay. Ang aming mga hakbang ay sabay sa tibok ng aming mga puso. Hindi ko lubos na maipaliwanag, ngunit tila ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa amin sa isang bagay na mas malaki pa sa aming dalawa. Ang ilog ay tila ba may sariling buhay, may sariling kwento na nais ipahayag sa amin. Sa aming paglalakbay, kami huminto sa isang bahagi ng ilog na naglalaman ng isang sinaunang bato na tila ba may mga ukit na simbolo. Nang aming suriin, ang mga simbolo ay nagsasalaysay ng isang alamat. Ang alamat ng dalawang ilog na hindi kailanman magtatagpo. Ngunit sa gitna ng pag-unawa sa mga simbolo, isang lihim na nakabaon sa ilalim ng tubig ang biglang nagpakita. Sa ilalim ng ilog, may isang bagay na kumikislap, isang bagay na tila ba may buhay. At ito ang simula ng isang masalimuot na kwento na magbubunyag ng katotohanan na babago sa aming mga buhay magpakailanman. Sa unang bahagi ng aming kwento, nalaman ninyo ang tungkol sa dalawang ilog na hindi kailanman nagkikita, ang hilagang ilog at timog ilog. Ako, ang diwata ng hilagang ilog, ay laging nagtataka kung bakit ang aming mga ilog ay hindi nagtatagpo sa kabila ng pagdadaloy ng aming mga tubig sa parehong kabundukan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, may isang puwersa na laging nagtutulak sa akin na hanapin ang timog ilog sa kanyang tagapagbantay. Isang araw, habang ako'y naglalakbay sa gilid ng aking ilog, nakilala ko ang tagapagbantay ng timog. Siya ay tulad ng isang misteryosong anino na laging naroroon, ngunit hindi ko lubos na maabot. Sa kabila ng aming distansya, may kakaibang ugnayan sa aming mga mata na tila nagsasalita sa isang lihim na wika.
Ngunit sa tuwing lalapit ako, isang hidwaan ang laging pumipigil sa amin. Isang hindi maipaliwanag na puwersa na tila naguutos na hindi kami maaring magtagpo. Sa aking pang-araw-araw na paglalakbay, napansin kong may mga bulaklak na sumisibol sa gilid ng ilog. Ang mga bulaklak na ito ay kakaiba sapagkat nagiging kasangkapan sila ng aming mga lihim na pag-uusap. Sa tuwing mahahawakan ko ang isang bulaklak, nararamdaman kong parang may boses na bumubulong mula sa timog. Ito ang naging aming paraan upang ipahayag ang mga damdamin na hindi namin maipakita sa pisikal na anyo. Isang gabi, nagising ako sa isang ingay ng tubig na parang nag-aalimpuyo. Sa aking pag-aakalang may panganib, agad akong tumungo sa pinakamalapit na bahagi ng ilog. Doon nakita ko ang tagapagbantay, nanginginig sa gilid ng timog ilog, tila may hinahanap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kakaibang bato na kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi mo dapat hawakan iyan, sabi ko, nababahala sa kanyang kaligtasan. Ang batong iyan ay may kapangyarihan na magpabago ng daloy ng ating mga ilog. Ngunit siya ay tila hindi nakikinig. Sa halip, idiniin niya ang bato sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa pagbulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lupa sa paligid namin ay nagsimulang umalog at ang tubig ng hilagang ilog ay tila nagbabago ng landas. Nagkaroon ng isang maliwanag na liwanag at sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aming mga ilog ay nagsimulang magtagpo. Ang kalikasan, sa kanyang kakaibang paraan, ay tila nagpasya na kami ay pag-isahin. Ang mga bulaklak sa gilid ng ilog ay nagsimula ring kumislap, nagpapahiwatig ng isang pag-asa. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng sandaling iyon, may isang banta na hindi namin inaasahan. Sa likod ng liwanag, may isang madilim na anino ang lumitaw, isang nilalang na titila nagmula sa pinakailalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay tulad ng apoy, at ang kanyang tinig ay tulad ng alingawngaw ng kulog. Hindi kayo dapat magtagpo, sabi niya, puno ng galit at puot. Ang inyong mga ilog ay nilikha upang manatiling hiwalay. Sa kanyang paglitaw, naramdaman ko ang isang puwersa na tila umuudyok sa amin na bumalik sa aming mga kinalalagyan. Ang aming mga ilog ay nagsimulang muling maghiwalay at ang pagkakaisa na aming naramdaman ay unti-unting naglalaho. Ang tagapagbantay ng timog sa kanyang desperasyon ay sinubukang pigilan ng puwersa. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang bato sa kanyang kamay ay biglang nag-crack at isang matinding liwanag ang lumabas, pumutok sa paligid. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Tila isang bahagi ng akin ay naglaho. Ang anino na tila nagwagi sa kanyang hangarin ay umalis na may kasamang nakakatakot na tawa. Iniwan niya kaming mag-isa sa gitna ng isang kasawian na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa ilalim ng mga piraso ng basag na bato, nakita ko ang isang maliit na bulaklak na hindi nagbago. Isang sinyales na ang aming ugnayan ay hindi tuluyang nawala. Sa kabila ng puwersa na nagpipigil sa amin, naramdaman kong may pag-asa pa rin. Sa likod ng aming pagkabigo, alam kong may lihim na puwersa na patuloy na nag-uugnay sa aming mga puso. At sa sandaling iyon, naisip ko ang isang plano, isang lihim na paraan upang muling pag-isahin ang aming mga ilog. Ngunit ang plano na ito ay may malaking kapalit na maaring maging sanhi ng aming tuluyang pagkalayo o ang aming matagal nang hinahangad na pagkikita. Ano kaya ang kapalaran ng aming dalawang ilog? Magtagpo kaya sila o tuluyan ng maghihiwalay? Ako ang diwata ng hilagang ilog at sa tuwing pinagmamasdan ko ang tubig na dumadaloy mula sa aking ilog,
Nararamdaman ko ang tibok ng puso ng kalikasan. Ang tubig ay dumadaloy ng mabilis, tila nagmamadali, ngunit palaging may pag-aalinlangan sa pagdating sa hangganan ng aming teritoryo. Sa kabilang panig ay ang timog, kung saan naroon ang tagapagbantay nito. Siya ang aking hindi maabot na kapareha at tila isang alamat na hindi maaring magtagpo. Sa mga panaginip lamang kami nagkakasalubong. Sa gitna ng ulap at ulan. Doon, walang hadlang ang aming mga damdamin. Mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa mga panaginip na iyon, kami ay malaya. Ngunit sa paggising ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang realidad na hindi kami pwedeng magtagpo. Isang araw, habang naglalakad sa tabing ilog, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay tila sumasayaw sa himig ng hangin at ang tubig ng ilog ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, narinig ko ang bulong ng kalikasan, isang panawagan na tila mula sa malayong lugar. Diwata ng hilaga, pabulong na tawag ng hangin, oras na para malaman mo ang katotohanan. Naglakbay ako patungo sa pook, kung saan nagtatagpo ang hangganan ng hilaga at timog. Sa aking pagdating, nakita ko ang tagapagbantay ng timog. Siya ay matipuno at puno ng sigla, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa akin at ngumiti, isang ngiting puno ng pag-asa at pagsuko. "Diwata," sabi niya, "matagal ko nang hinahangad na makita ka sa labas ng ating mga panaginip." Lumapit ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalot sa akin ng isang lambing na hindi ko pa naramdaman mula kanino man. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. May panganib, bulalas ng tagapagbantay. Ang ating mga ilog ay nagugulo. Sa likod ng kanyang mga salita ay ang ugong ng rumaragasang tubig. Ang mga ilog ay tila nag-aalimpuyo, hindi mapakali. Naglakad kami patungo sa pampang, at doon nakita namin ang hindi inaasahang pangyayari. Ang tubig mula sa hilaga at timog ay nagiging isa, ngunit hindi ito isang masayang tagpo. Ang kanilang pagsasama ay puno ng kaguluhan at galit. Bakit nangyayari ito? Tanong ko, habang ang mga alon ay lalo pang lumalakas. "May kwento ang ating mga ninuno," sagot niya, "na ang dalawang ilog ay magtatagpo kung may dumating na panganib na nagbabanta sa kalikasan." Ngunit kung ano ang panganib na iyon, hindi ko pa rin alam. Ang tubig ay patuloy sa pagtaas at ang mga puno sa paligid ay tila nagmamasid sa amin. Parang hinihintay ang aming susunod na hakbang. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa akin. At sa likod nito ay ang boses ng isang matandang diwata. "Kayo ang susi," sabi ng boses. "Ngunit kailangan ninyong malaman ang lihim ng ating mga ilog." Naguluhan ako, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang tapang mula sa presensya ng tagapagbantay. "Ano ang kailangan nating gawin?" Tanong ko, puno ng determinasyon. "Ang ating mga damdamin," sagot niya, "ay dapat maging gabay natin. Kung magtutulungan tayo, maaring maibalik natin ang balanse." Ngunit bago pa man kami makapagsimula, isang malakas na alon ang dumating mula sa gitna ng parehong ilog. Hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang koneksyon na tila nag-uugnay sa aming dalawa at sa kalikasan. Sa isang mabilis na flash ng liwanag, nakita ko ang mga larawan ng nakaraan, ang kaguluhan, ang pagkawatak-watak ng mga elemento, at ang pagbangon ng isang bagong umaga. Nang bumalik ang aking paningin sa kasalukuyan, naroon pa rin kami, nakatayo sa pagitan ng dalawang ilog na nag-uumapaw. Ngunit may bagay na nagbago. Ang tubig ay tila humuhupa, at ang rumaragasang alon ay bumagal. Naramdaman ko ang pag-asa,
Ngunit sa parehong oras, ang takot sa hindi pa nalalaman. Sa kabila ng lahat, alam kong ito'y simula pa lamang at ang tunay na lihim ng aming mga ilog ay hindi pa lubusang nabubunyag. Sa likod ng ulap at ulan, sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, kami ay magpapatuloy sa aming paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa dulo ng araw na iyon, isang bagong tanong ang bumalot sa aking isipan. Kung ang aming damdamin ay ang susi, ano ang kailangan naming isakripisyo para sa pagsasaayos ng aming mundo? Ako si Lyra, ang diwata ng hilagang ilog, at sa aking paglalakbay, natutunan ko ang maraming lihim ng aming mahiwagang lupain. Sa kabila ng aking tungkulin na pangalagaan ang ilog na aking sinilangan, hindi ko maiwasang magtaka tungkol sa Timog Ilog. Ang ilog na sinasabing hindi ko dapat lapitan. Isang alamat ang nagsasalaysay na minsan, noong unang panahon, ang dalawang ilog ay nagtatagpo. Ngunit dahil sa isang malupit na sumpa, nagpasya ang mga Diyos na hindi na sila muling magtatagpo. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit sa aking puso, nararamdaman ko ang tawag ng Timog Ilog. Dumating ang araw na hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Pinili kong iwanan ang aking tahanan sa Hilaga upang hanapin ang sagot sa mga katanungan na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng babala ni Ama, ang tagapagbantay ng Timog Ilog, na hindi ko dapat tawirin ang hangganan, nagpasya akong kumilos laban sa agos ng kapalaran. Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang mga puno ay tila may sariling wika, at ang hangin ay punong-puno ng mga bulong na hindi ko maunawaan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglalim ng aking koneksyon sa kalikasan. Ang mga ibon ay tila aking mga gabay, at ang mga alon ng tubig ay nagbibigay sa akin ng lakas. Habang papalapit ako sa hangganan ng Timog Ilog, nakaramdam ako ng takot. Ngunit sa kabila ng aking pangamba, isang bahagi ng aking puso ang nagsasabing ito ang tamang gawin. Pumasok ako sa teritoryo ng Timog Ilog nang may pag-iingat, sinisikap na huwag magdulot ng pagkagambala sa kanyang kapayapaan. Sa kabila ng aking pag-iingat, naramdaman ko ang presensya ni Ama. Siya ay lumitaw sa aking harapan, taglay ang kanyang makapangyarihang anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may bahid ng kalungkutan. "Lyra," wika ni Ama, "alam mo ba ang iyong ginagawa?" "Oo, Ama," sagot ko. "Kailangang malaman ko ang dahilan kung bakit ang ating mga ilog ay hindi magtagpo. Bakit tayo pinaghiwalay?" Umiling si Ama, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang mga alaala ng nakaraan. Minsan, ang dalawang ilog ay nagtagpo, ngunit ang kanilang pagsasama ay nagdulot ng kapahamakan sa ating lupain. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbunga ng isang kalamidad na sumira sa balansi ng kalikasan. Ngunit sa halip na tumalikod, lumapit pa ako kay Ama. Hindi ba dapat malaman natin ang dahilan ng kalamidad na iyon? Hindi ba dapat pag-aralan natin ito upang maiwasan ang pagkakamali? Tumahimik si Ama, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-aalinlangan. Marahil ay may dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng mga Diyos na maging diwata ng hilagang ilog. Ngunit tandaan mo, Lyra, ang kapangyarihan ng sumpa ay hindi basta-basta mawawala. Sa kabila ng kanyang babala, nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Nararamdaman ko ang kakaibang puwersa sa hangganan ng dalawang ilog, at ang tubig ay tila may sariling buhay. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang mahiwagang portal na nag-uugnay sa dalawang ilog, isang portal na tila sumisipsip sa lahat ng enerhiya sa paligid nito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa,
Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, naramdaman ko ang presensya ni Ama. Siya ay lumitaw sa aking harapan. Taglay ang kanyang makapangyarihang anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may bahid ng kalungkutan. Lira, wika ni Ama, alam mo ba ang iyong ginagawa? Oo, Ama, sagot ko. Kailangang malaman ko ang dahilan kung bakit ang ating mga ilog ay hindi magtagpo. Bakit tayo pinaghiwalay? Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Pongkulapant o baumaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago, at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago,
at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa. Ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago, at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago, at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang puwersa. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa likod ng portal, nakatayo si Ama. Ang kanyang anyo ay nagbago, at siya ay naging isang nilalang na puno ng liwanag. Ito ang iyong kapalaran, Lira. Ang sumpa ay hindi maaaring mawala, ngunit maaari itong maging daan para sa isang bagong simula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang tubig ay tila bumalot sa akin, at ako ay naging bahagi ng ilog. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, ang kalamidad na dulot ng kanilang pagkakaisa, ngunit nakita ko rin ang pag-asa ng bagong simula. Sa kabila ng lahat ng aming pagsusumikap, ang mga ilog ay nananatiling hindi magtagpo. Ako, si Diwata ng Hilagang Ilog,
ay patuloy na naglalakbay sa kahabaan ng aking ilog, palaging umaasa na ang agos nito ay dadalhin ako sa kanya, sa tagapagbantay ng timog, na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay nananatiling isang misteryo sa akin. Ang aming mga mundo ay tila palaging magkalapit, ngunit hindi magtagpo, tulad ng dalawang bituin na nakalaan lamang na umikot sa isa't isa, hindi kailanman nagkikita. Ang mga halaman sa gilid ng ilog ay yumayabong, bawat isa'y nagkukwento ng mga sinaunang kababalaghan na aking sinusubukang intindihin. Ang mga ibon ay umaawit ng mga awit na tila mga bulong ng hangin, mga bulong na nagdadala ng mga pangarap ng mga tao na nakapaligid sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, ako'y nag-iisa. Isang diwata sa gitna ng kalikasan, palaging nag-aasam ng isang koneksyon na tila abot kamay, ngunit laging madulas. Sa tuwing ako'y naglalakbay sa kahabaan ng ilog, nararamdaman ko ang kanyang presensya, si tagapagbantay ng timog. Sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat pag-agos ng tubig, parang naririnig ko ang kanyang tinig. Nararamdaman ko ang kanyang pagnanasa, na makilala ako. Ngunit sa likod ng bawat puno, sa ilalim ng bawat bato siya'y nawawala. Ang aming mga daigdig ay tila laging naglalaro ng tagutaguan, isang laro na walang patutunguhan. Sa mga gabing tahimik, habang ang buwan ay nakatunghay sa akin, madalas akong nakaupo sa gilid ng ilog, iniisip kung paano magiging posible ang aming pagtagpo. Paano ba namin malalampasan ang hadlang na ito? Ang mga sagot ay tila nasa hangin, nasa tubig, ngunit kahit anong pilit kong unawain, palaging may isang bahagi na hindi ko maabot. Hanggang sa isang araw, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang ako'y naglalakbay, nakita ko ang isang matandang lalaki sa gilid ng ilog. Siya'y nakaupo, ang kanyang mga matay nakatuon sa tubig, parang may hinahanap. Nilapitan ko siya, at sa aking paglapit, naramdaman ko na siya'y hindi pangkaraniwang tao. Siya'y puno ng karunungan, tulad ng isang sinaunang nilalang na may hawak ng mga lihim ng mundo. Diwata ng hilagang ilog, wika niya sa akin ng may ngiti. Ang iyong paglalakbay ay puno ng pag-asa, ngunit ang iyong puso'y puno ng pagdududa. Ano ang iyong hinahanap? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Paano ko ba ipapaliwanag ang aking pagnanasa na makilala ang tagapagbantay ng timog? Ngunit ang mga salita ay tila dumadaloy mula sa akin, tulad ng ilog na aking minamahal. Hinahanap ko ang daan patungo sa tagapagbantay ng timog, sagot ko. Ngunit ang aming mga ilog ay ayaw magtagpo, at hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang hadlang na ito. Tumango siya, ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa. Ang inyong mga ilog ay nagsisilbing mga daluyang ng inyong mga puso. Ang tunay na pagtagpo ay hindi sa tubig, kundi sa inyong mga damdamin. Kung nais mong makilala siya, kailangan mo munang kilalanin ang sarili mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang liwanag sa madilim na daan. Paano ko ba makikilala ang sarili ko sa gitna ng kaguluhang ito? Ngunit bago ko pa man siya matanong, siya'y tumayo at kumaway, na parang alam niya ang susunod na mangyayari. Sa isang kisap mata, siya'y naglaho, iniwan akong nag-iisa sa gilid ng ilog. Huminga ako ng malalim, sinubukang intindihin ang kanyang mga sinabi. Ang tunay na pagtagpo ay nasa aming mga damdamin, hindi sa tubig. Siguro nga, simula ngayon, kailangan kong tumingin hindi lamang sa ilog, kundi sa loob ng aking puso. Habang iniisip ko ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang magkulay ginto. Ang tubig ay nagmistulang salamin na nagpapakita ng mga imahe ng nakaraan. Sa isang iglap, nakita ko ang sarili ko, ngunit hindi nag-iisa. Sa aking tabi, isang figura ang lumitaw, si tagapagbantay ng timog. Ngunit sa halip na ligaya,
isang pangamba ang bumalot sa akin. Dahil sa likod niya, may isang anino na nagkukubli. Tila handang agawin ang aming pagkakataong magtagpo. Ang aming mga matay nagtagpo, puno ng pagnanasa at pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng aming pagsusumikap, ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Ako ay ang diwata ng hilagang ilog at ang aking puso ay matagal nang nabihag ng isang kwento ng pag-ibig na tila isang alamat. Ang aking puso ay naguguluhan, hinahanap ang kasagutan sa bugtong ng dalawang ilog na hindi kailanman magtatagpo. Ang timog na ilog na aking kapareha sa kapalaran ay tila isang misteryo na hindi ko matukoy. Ang aming mga ilog ay patuloy na dumadaloy sa magkaibang direksyon, ngunit ang pagnanasa na magtagpo ay nananatiling buhay sa aming mga puso. Nagsimula ang lahat ng makilala ko, ang tagapagbantay ng timog. Siya ang nag-iisang nakakaunawa sa agos ng aking damdamin. Sa tuwing kami ay nag-uusap, ang aming mga boses ay nagiging katulad ng lagaslas ng tubig na nagtatampisaw sa mga batuhan. Ang kanyang mga mata, tila baga mga bituin sa kalangitan, ay naglalaman ng mga lihim na nais kong tuklasin. Isang araw, habang kami ay naglalakbay sa aming mga ilog, nagkaroon ako ng isang kakaibang pakiramdam. Ang tubig ay tila mas malamig kaysa dati, at ang hangin ay may dalang kakaibang bulong. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko sa aking sarili. Mayroon bang pagbabago na magaganap sa aming kapalaran? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang tinig ng tagapagbantay ng timog. Diwata ng hilaga, wika niya. Nakadarama ka rin ba ng kakaibang enerhiya sa paligid? Tumango ako. Oo, parang may nagbabadyang pagbabago, ngunit hindi ko alam kung ito'y para sa ikabubuti o ikasasama. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila ba nag-aalala. May alamat na nagkukwento na kapag ang dalawang ilog na hindi magtatagpo ay biglang nagbago ng direksyon, may darating na malaking sakuna. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ngunit paano kung ang pagbabagong iyon ay ang tanging paraan para sa ating mga ilog na magtagpo? Paano kung ito ang ating pagkakataon? Ang kanyang tingin ay nanatiling seryoso. Ngunit hindi natin alam kung ano ang kapayaran ng pagbabagong iyon. Baka ang ating pagnanasa ay magdulot ng kapahamakan. Sa puntong iyon, ang aming paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga alon ng mga ilog ay tila nag-uumapaw, nagiging mas malakas at mas mapusok. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuyuko sa bigat ng hangin. Ano ang nangyayari? Tanong ko, habang ang takot ay nagsimulang sumibol sa aking puso. Ang mga ilog ay nagbabago ng direksyon, sagot niya. Ngunit hindi natin alam kung bakit. Sa kabila ng aming takot, kami ay nagpatuloy sa paglalakbay, sinusubukang unawain ang mga pagbabagong nagaganap. Sa aming paglalakbay, unti-unti naming natuklasan ang mga pahiwatig na nagdadala sa amin sa isang bagong landas. Ang mga sanga ng mga puno ay tila nagpapakita ng mga mensahe at ang mga bato sa ilog ay naglalaman ng mga salitang bumubuo ng isang mahiwagang gabay. Sa bawat hakbang, kami ay higit na nagiging malapit sa isa't isa. Ang aming mga damdamin ay nagiging mas malalim at mas tapat. Ngunit sa kabila ng aming paglalakbay, ang takot sa kung ano ang naghihintay sa amin ay hindi pa rin nawawala. Paano kung hindi natin kayanin ang pagbabagong ito? Tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay at sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. At kung ito man ang ating huling paglalakbay, nais kong makasama ka. Sa mga salitang iyon, ang aking takot ay unti-unting napalitan ng tapang. Alam kong anuman ang mangyari, kami ay magkasama. Sa gitna ng aming paglalakbay, naisip ko ang alamat ng dalawang ilog na ayaw magtagpo.
Marahil, hindi ito isang alamat ng pag-iwas sa isa't isa, kundi isang kwento ng paghahanap ng paraan upang magtagpo sa kabila ng lahat ng balakid. Subalit, sa kabila ng lahat ng aming natutunan, isang malaking tanong pa rin ang bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng aming pagnanais na magtagpo? Ang sagot ay tila nagkukubli sa likod ng isang makapal na ulap ng misteryo. At sa isang iglap, sa aming paglalakbay sa ilog, isang malakas na alon ang dumating na siyang naghiwalay sa amin. Hinanap ko siya, ngunit wala siya sa aking tabi. Tagapagbantay, sigaw ko, ngunit tanging ang katahimikan lamang ang nagbalik. Sa pagkawalay na ito, isang bagay ang aking natutunan. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, at ang aming tadhana ay hindi pa nakatadhana. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang pag-asa na balang araw, ang dalawang ilog na ito ay magtatagpo sa kanilang sariling paraan. Sa kabila ng tila, walang katiyakang landas na pinili ng aming mga kapalaran. Patuloy akong umasa na magtatagpo kami ng tagapagbantay ng timog. Ako, ang diwata ng hilagang ilog, ay may mga pananabik na hindi ko lubos na maipaliwanag. Ang aming mga ilog ay patuloy na dumadaloy sa magkaibang direksyon, ngunit ang aming mga puso ay tila may sariling agos. Sa araw na ito, naglalakad ako sa tabi ng ilog. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng malamig na hangin na nagmumula sa hilaga. Ang tubig ay kumikinang sa liwanag ng araw, at sa bawat pagdampi ng mga alon sa aking mga paa, nararamdaman kong ako'y bahagi ng mas malawak na daloy ng buhay. Sa kabila ng kalma ng aking paligid, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Bakit nga ba tila walang pag-asa ang pagtatagpo ng dalawang ilog na ito? Bakit kami pinipigilan ng mga batas ng kalikasan? Sa aking pagninilay, biglang lumitaw ang isang matandang manghuhula na tila mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Diwata ng hilaga. Sabi niya, ang iyong mga katanungan ay may kasagutan, ngunit mayroon kang dapat isakripisyo. Nagulumihanan ako sa kanyang sinabi, ano ang aking dapat isakripisyo para magtagpo ang aming mga ilog? Ang kanyang mga salita ay tila may nakatagong kahulugan na hindi ko agad maunawaan. Sa kabila nito, naramdaman kong siya ay nagdadala ng mahalagang mensahe. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-alinlangan. Ito'y hindi tungkol sa pisikal na anyo ng mga ilog, ngunit tungkol sa iyong sariling paglalakbay. Sagot niya, ang inyong mga puso ay ang tunay na ilog na dapat magtagpo. Ngunit sa pagtatagpong ito, may kapalit na dapat kang pag-isipan. Iniwan niya ako, napuno ng pagkalito, ngunit may bagong pag-asa. Ang kanyang mga salita ay tila nagsilbing susi sa mga lihim na pintuan ng aking isipan. Ano nga kaya ang kapalit na ito? Ano ang dapat kong isakripisyo para sa pag-asang magtagpo kami ng tagapagbantay? Sa paglipas ng mga araw, ang aking pag-iisip ay patuloy na bumabalik sa matandang manghuhula. Ang aming mga ilog ay sumasalamin sa aming mga sariling paglalakbay, at naisip ko na baka ang aming mga kapalaran ay nakatadhana sa isang mas masalimuot na paraan. Sa ilalim ng mga bituin ng gabing iyon, nagpasya akong hanapin si tagapagbantay ng timog. Kailangan kong malaman kung ano ang kanyang iniisip, kung paano niya nakikita ang aming kalagayan. Sa aking paglalakbay patungong timog, naramdaman ko ang pag-aalab ng kalooban. Ang mga puno ay tila nagbibigay daan sa aking paglakad, at ang hangin ay puno ng pag-asa. Sa wakas, narating ko ang pampang ng Timog Ilog. Doon, sa ilalim ng sinag ng buwan, natagpuan ko siya, ang tagapagbantay na tila naghihintay sa akin. Diwata ng hilaga, bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabighani at pagkasabik. Bakit ka narito?
Alam mong hindi magtatagpo ang ating mga ilog. Ngunit sa halip na sumagot, ibinahagi ko sa kanya ang aking nalamang mula sa matandang manghuhula. Ang pag-uusap namin ay naging mas malalim kaysa sa inaasahan. Napagtanto ko na pareho kaming may mga hinahanap na sagot. Pareho kaming naglalakbay sa magkaibang agos ng aming kapalaran. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag sa ibabaw ng tubig. Ito'y tila isang bulalakaw na bumagsak sa pagitan ng aming mga ilog. Ang liwanag ay naging isang portal na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ang portal na iyon, sabi ng tagapagbantay, ay ang ating pagkakataon. Ngunit ito'y may kapalit. Kung tatawid tayo, maaaring hindi na natin magawang bumalik. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa aking puso. Ito na ba ang kapalit na sinasabi ng manghuhula? Ang aming desisyon ay puno ng panganib. Ngunit ang pagnanasa naming magtagpo ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naghawak kami ng kamay at sama-samang tumungo sa portal. Puno ng pag-asa, puno ng takot, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Ang aming mga puso ay naglalakbay sa bagong agos. At sa sandaling iyon, alam kong kami nakatadhana sa isang mas masalimuot na kwento. Ngunit sa dulo ng portal, hindi namin inasahan ang aming matutuklasan. Ang aming mga ilog ay nagtagpo, ngunit sa isang mundo kung saan ang mga batas ng kalikasan ay hindi na tulad ng dati. Sa bagong mundong ito, ang aming mga kapalaran ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ano ang mangyayari sa amin dito? Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang twist na ito ay nag-iwan sa amin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa ilalim ng kumukutitap na mga bituin, naramdaman kong ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Ako si Alon, ang diwata ng Hilagang Ilog, na matagal nang nananahan sa kabila ng mga alon at agos ng buhay. Ang aking kwento, ang aming kwento, ay umikot sa dalawang ilog na hindi kailanman nagtagpo sa kanilang paglalakbay, hanggang sa dumating ang gabi ito. Mula sa aking kinaroroonan sa gilid ng ilog, kitang-kita ko ang kanyang anyo, si Laya, ang tagapagbantay ng timog. Sa kabila ng distansya, palagi kong nadarama ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa madilim na paligid. Sa bawat pagtitig ko sa kanya, parang sinasalamin ng tubig ng ilog ang kanyang kaluluwa. Isang kaluluwang puno ng tapang at pagmamahal sa kanyang sinasakupan. Sa kabila ng aming mga tungkulin bilang tagapagbantay ng aming mga ilog, palagi naming pinapangarap na magtagpo ang aming mga agos. Subalit, sa likod ng kagandahan ng aming mga ilog ay ang sumpang hindi kami maaaring magtagpo. Isang sumpang nakatanim sa aming kasaysayan. Isang sumpa mula sa mga ninuno na nagkait sa amin ng pagkakataong maging isa. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam kong may kakaibang lakas ang dumadaloy sa akin. Ang mga alon ng Hilagang Ilog ay tila nag-aanyaya sa akin na sumalungat sa tadhana. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa sa aming mga ilog. Sa kabila ng sumpa, narito ako, handa nang baguhin ang kwento ng aming alamat. Alon, narinig kong tawag ni Laya mula sa kabila ng ilog. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig na nagbigay lakas sa aking mga hakbang. Hindi na ako natatakot. Paano kung subukan nating baguhin ang sumpa? Ang kanyang mga salita ay tila bumawi sa akin mula sa aking pag-aalinlangan. Paano nga ba kung subukan naming baguhin ang sumpa? Paano kung kami mismo ang maging susi sa pagkakaisa ng Hilaga at Timog? Sa kabila ng aming takot, nagpasya kaming maglakbay. Sa gitna ng agos ng aming mga ilog, ang bawat hakbang ay tila isang hakbang
patungo sa pag-asa at bagong simula. Ang mga alon ay nagbigay daan sa aming paglalakbay, tila kumakanta ng awit ng pagbabago. Ngunit sa aming paglalakbay, isang kakaibang lakas ang biglang nagbago sa daloy ng tubig. Ang mga alon ay naging mas malakas, tila nagpipigil sa aming paglalapit. Sa kabila ng aming pagsusumikap, naramdaman naming may mga puwersang nagtatangkang hadlangan ang aming pagkikita. Laya, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko sa kanya. Ang takot ay naroon, ngunit ang pag-asa ay hindi naglaho sa kanyang mga mata. Oo, Alon, ngunit hindi tayo dapat sumuko. Ang sumpa ay bahagi ng nakaraan, ngunit tayo ang hinaharap. Tugon niya, puno ng tapang. Sa gitna ng alon, bumuo kami ng isang plano. Kung hindi namin kayang baguhin ang agos ng ilog, baka kaya namin baguhin ang amin sarili. Sa tulong ng aming kapangyarihan, sinubukan naming lumikha ng isang tulay sa pagitan ng aming mga ilog, isang tulay na mag-uugnay sa aming dalawa. Habang sinisimulan namin ang ritual, naramdaman ko ang biglang pag-init ng tubig. Ang mga ilog ay tila nag-aalab, puno ng enerhiya na hindi ko pa nararanasan. Ang mga bituin ay naglaho sa kalangitan, at ang buwan ay tila nagkulay pula. Alon, ito na ba ang simula ng pagbabago? Tanong ni Laya, puno ng pag-asa. Ngunit bago ko pa siya masagot, narinig namin ang mga bulong. Mga bulong mula sa nakaraan. Ang mga ninuno, ang mga naglagay ng sumpa, ay nagising sa aming ginawa. Ang tubig ay biglang nagkaroon ng kulay. Ang mga alon ay tila nag-aalab. At kami ay napuno ng takot. Hindi kayo maaaring magtagpo, bulong ng hangin, puno ng babala. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong tila may puwersang nagtatangkang bunutin kami mula sa aming kinaroroonan. Ang mga ilog ay tila nag-aalab, puno ng galit mula sa nakaraan. Sa kabila ng aming tapang, naramdaman naming kami ay napapalibutan ng puwersang mas malakas kaysa amin. Ngunit sa gitna ng lahat, isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Isang liwanag na tila handang baguhin ang lahat. Ang mga ilog ay biglang nagbagong anyo at kami ay napuno ng pag-asa. Subalit bago pa man namin lubusang maunawaan ang nangyayari, ang liwanag ay biglang naglaho at kami ay naiwang nagtataka. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa aking kalooban. Sa gitna ng madilim na gabi, naramdaman naming may bagong simula na naghihintay sa amin. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ang susunod na kabanata ng aming alamat? Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, sa gitna ng kagubatan na ang mga puno'y tila mga bantay ng lihim na nakatago sa kanilang mga lilim, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagdadala ng mensahe mula sa hilagang ilog. Ako si Danaya, ang diwata ng hilagang ilog, tagapagtanggol ng mga tubig na dumadaloy sa aking lupain, ngunit sa gabi ring ito, ako ay puno ng pag-aalinlangan. Sa mga mapayapang umaga, ang mga ibon ay umaawit ng mga kwento ng pag-ibig na hindi kailanman nagtagpo, ng dalawang ilog na magkatulad, ngunit magkaiba, na walang pagkakataon na makipagtagpo sa isa't isa. Ako ang kwento ng isa, at si Rafael ang kwento ng isa pa. Siya ang tagapagbantay ng timog, ang tagapangalaga ng ilog na sa kabila ng aming pagkakaiba ay tila may koneksyon sa aking kaluluwa. Sa kabila ng aming mga tungkulin, hindi ko maitatangging may kakaibang hatak ang ilog ng timog sa akin. Ang mga bulong ng hangin ay nagsasabi ng mga lihim na hindi kayang itago ng agos ng tubig. Sa bawat pagdaloy ng ilog, nararamdaman ko ang tibok ng puso ni Rafael, ang kanyang mga pagnanasa, ang kanyang mga pangarap na tila isang salamin ng sa akin. Ngunit ang aming mga daan ay hindi kailanman nagtagpo. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng aking ilog, nakita ko ang isang kakaibang liwanag na nanggagaling sa kabila. Ito'y hindi pangkaraniwang liwanag,
Ito'y isang ilaw na tila pumipintig kasabay ng galaw ng aking puso. Ang liwanag na ito ay nagdala sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Sa di maipaliwanag na dahilan, alam kong galing ito kay Rafael. Danaya, isang boses ang bumulong sa hangin. Hindi ko alam kung ito'y dulot ng aking imahinasyon o kung ito'y tunay. Ngunit ang boses na iyon ay puno ng pagnanasa at pag-asa, isang tawag na hindi ko kayang baliwalain. Sa aking pag-iisa, napagtanto kong ako'y matagal nang naghihintay sa tawag na ito. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ang liwanag mula sa timog ay unti-unting naging mas maliwanag, mas malinaw. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Tumayo ako at sinundan ng ilaw na tila isang gabay papunta sa kung saan ako dapat naroroon. Pumunta ako sa gilid ng kagubatan, kung saan ang dalawang ilog ay halos magtagpo, ngunit hindi kailanman nagtatagpo. Doon, sa pinakakasulok-sulukan ng aming mga daan, nakita ko si Rafael. Siya'y nakatayo sa kabila ng ilog, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Ang kanyang presensya ay tila isang mahika, isang bagay na matagal ko nang inaasam, ngunit hindi kailanman inaasahan na mangyari. Danaya, muli niyang tawag, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa na tila hinahatak ang aking kaluluwa sa kanya. Rafael, sagot ko, bagamat ang dalawang ilog ay naglalagay ng hadlang sa aming pagitan, nararamdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin na tila sinadyang ipagkait ng tadhana. Kailan mo pa ba ipagkakait ang ating pagnanasa? Tanong niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang hinanakit na matagal nang nakatago. Hanggat ang ating mga ilog ay magpatuloy na magkalayo, sagot ko. Bagamat sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang aming mga kaluluwa ay matagal nang magkatagpo. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang tubig ng aming mga ilog ay nagsimulang umalimbukay. Ang kanilang agos ay tila nagkakaroon ng sariling buhay. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang mga puno ay tila nabuhay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagkaroon ng isang kakaibang enerhiya na pumuno sa hangin, isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may kinalaman ito sa amin ni Rafael. Sa hindi inaasahan, ang aming mga ilog ay nagsimulang magtagpo. Ang tubig ay umapaw, at sa gitna ng kaguluhang ito, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Ang hadlang sa pagitan namin ni Rafael ay biglang naglaho. At sa unang pagkakataon, kami ay magkatabi. Ngunit sa parehong pagkakataon, isang boses ang narinig sa hangin, isang boses na puno ng babala. Kapag ang dalawang ilog na ayaw magtagpo ay nagtagpo, ang kanilang kwento ay magwawakas. Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng takot sa aking puso. Sa kabila ng kasiyahan, ng pagkakaroon ng pagkakataon na makasama si Rafael, alam ko na ang aming tagpo ay puno ng panganib. At sa oras na yon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang isang alamat, kundi isang babala. Sa aming pagtagpo, kami ay naglalakbay sa isang daan na puno ng mga panganib na hindi namin inaasahan. Ngunit ang tawag ng pag-ibig ay mas malakas kaysa sa takot. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng pangako at pag-asa. Ngunit ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa likod ng liwanag, may isang aninong naghihintay na magpakita, isang lihim na magbabago sa aming kapalaran. Ako ay ang diwata ng hilagang ilog, tagapag-ingat ng mga lihim at alaala ng aming nagbabagong kalikasan. Sa loob ng maraming siglo, ako'y nanatili sa aking pampang, pinagmamasdan ng agos ng ilog na tila walang hanggan. Sa kabila ng aking kaligayahan sa kanyang kagandahan, palaging may kulang, isang piraso ng aking puso na naghahanap sa kanyang nawawalang bahagi.
Sa kabilang panig ng mundo, naroon ang tagapagbantay ng timog, isang nilalang na ang presensya'y nararamdaman ko sa bawat hampas ng hangin, sa bawat bulong ng mga dahon. Siya ay hindi lamang bantay ng kanyang ilog, kundi bantay din ng aking mga pangarap. Sa aming mga puso, naroon ang isang lihim na pagnanasa, ang pagnanais na magtagpo ang aming mga ilog, at sa wakas ay magkaisa ang aming mga kaluluwa. Sa tuwing nagkakapantay ang araw at gabi, nararamdaman ko ang kanyang pag-asa na umaabot sa akin. Isang pag-asa na sa isang araw, ang mga agos ng aming ilog ay magkakaugnay. Subalit, sa bawat paglipas ng panahon, tila mas lalong nagiging imposible ang aming hangarin. Hindi kami makalapit sa isa't isa sapagkat ang mga ilog namin ay pinaghihiwalay ng isang mahiwagang kapangyarihan na walang makapaglaban. Sa araw na ito, habang ang kalangitan ay pinapalamutian ng kulay kahel na tila apoy, naramdaman ko ang kakaibang tibok sa aking puso. Isang tibok na tila sinasabi na may pagbabago, isang paggalaw sa nakatakdang kapalaran. Ako'y nagpasya na sundan ang agos ng aking ilog, palayo sa aking pampang, patungo sa isang hindi kilalang destinasyon. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang mga puno na tila sumasayaw sa hangin, ang mga ibon na nag-aawitan ng kanilang magagandang himig. Ang mga bulaklak ay nag-uumpugang parang alon sa paligid ng ilog, at sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang presensya ng tagapagbantay ng timog. Tila ba kami nag-uusap sa pamamagitan ng hangin, nagsasambit ng aming mga pangarap at pasakit. Hindi nagtagal, narating ko ang isang bahagi ng ilog na hindi ko pa nakita dati. Ang tubig ay kakaiba, tila may halong pilak at ginto na kumikinang sa liwanag ng araw. Dito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumapaligid sa akin. Isang enerhiyang nag-uudyok sa aking puso na magpatuloy kahit pa sa kabila ng panganib. Habang lumalapit ako sa tubig, narinig ko ang isang tinig na pamilyar sa akin. Isang tinig na tila nagmumula sa aking mga pangarap. Siya, ang tagapagbantay ng timog, na tumatawag. Sa bawat hakbang ko'y lumalakas ang kanyang tinig, hanggang sa marating ko ang pampang, kung saan nagtatagpo ang tubig ng aming mga ilog. Dito, nakita ko siya sa kauna-unahang pagkakataon. Sa likod ng mga ulap ng pag-aalinlangan, naroon siya, nakatayo sa kabilang pampang. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin, nagniningning sa gitna ng dilim. Sa kabila ng aming distansya, kami nagkaintindihan. Ang aming mga damdamin ay nagtagpo sa gitna ng agos. Ngunit bago pa man kami makalapit sa isa't isa, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Ang tubig ng ilog ay nag-umpisang mag-alisik. Tila may kapangyarihang nagbabanta sa aming pag-iisa. Sa isang iglap, ang pampang na aking tinatayuan ay nag-umpisang maglaho, na para bang isang ilusyon lamang. Huwag kang mawawala. Sambit ng tagapagbantay ng timog, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ko na bumigay at ako'y bumagsak sa ilog. Ang agos ay nagdala sa akin palayo sa kanya. Sa huling sandali, nakita ko ang kanyang kamay na umaabot, ngunit ako'y nahulog na sa malalim na tubig. Sa ilalim ng ilog, habang ako'y nilalamon ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa akin. Isang kapangyarihan na tila nagsasabing hindi pa tapos ang aming kwento. Sa mga agos na nagdadala sa akin sa iba't ibang direksyon, naramdaman ko ang pag-asa na muling magtatagpo ang aming mga landas. At sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang nagpakita. Isang liwanag na nagmumula sa tubig ng dalawang ilog na ayaw magtagpo. Sa liwanag na iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Ang pag-asa na sa kabila ng lahat, kami muling magkikita. Sa isang panahon na ang aming mga puso ay handa na.
Ito ang simula ng aming bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pagnanasa. Sa kabila ng mga hadlang, alam kong darating ang araw na kami magtatagpo. At ang dalawang ilog ay sa wakas magkaisa.